Dinidepensahan man ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang madugong raid ng pulisya sa Osamis City. Sinabi rin niyang hindi dapat pinaralisa ang mga CCTV sa lugar. Samantala, nasa kamkrame na ngayon ang arestadong magkapatid na Parohinog. Yan ang tinutukan ni Mariz Umalilay. Mariz? Mel, sumailalim nga sa pangalawang booking procedure dito sa loob mismo ng PNP Custodial Center dito sa aking likuran. Ang naarestong si Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parohinog at ang kaniyang kapatid na si Reynaldo Jr. Dumating sila dito kaninang umaga matapos maaresto sa isinagawang search operations ng pulisya sa Ozamis nitong linggo ng madaling araw. Ang pulisya naman ay todo depensa sa kanilang isinagawang operasyon sa tahanan ng mga Parohinog. Lehitimo raw ang search operations na isinagawa laban sa mga Parohinog sa Ozamis City nitong linggo. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi rin daw totoong tinarget para i-liquidate o patayin. I know that they are meant to be operated upon. They are meant to be operated upon, not to be liquidated. Depende na yun. Kung manglaban sila, then magkakaroon na enkwentro, then wala na tayong control dyan pag gano'n. Dinipensahan din ni De La Rosa ang pagsisilbi ng search warrant ng alas 12:30 na madaling araw mula sa Quezon City RTC at pinirmahan ni Executive Judge Cecilin Burgos Villavert ang search warrant noong July 21. Nakasaad dito na maaaring halughugin ang bahay ng mga Parohinog anumang oras at araw, umaga man daw o gabi. Every time is a legal time to serve search warrant. In order to gain maximum advantage na hindi mag-leak yung information, hindi makakuha yung subject sa search, baka pagtatapon na yung mga ebidensya, then we have to do it at our own time. Pero hindi raw tama na pinagpuputol ang CCTV bago isilbi ang warrant. Hindi tama. Hindi tama. Kaya nga nag-imbita ka ng pag-serve mo ng warrant, search warrant, mag-imbita ka pa ng taga-media, mag-imbita ka ba ng barangay official para kasama doon, para transparent kayo sa yung ginagawa. Yung CCTV niyan, that forms part of transparency, di ba? Si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. ng ikatlong alkalde na napatay sa operasyon ng pulisya sa loob ng 1 taong pamumuno ni Pangulong Duterte. Bago siya napatay din si Mayor Samsudin Dimaukom ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao noong October 2016 sa isang checkpoint. Si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. napatay naman noong Nobyembre sa loob mismo ng kulungan. Parehong mayor, parehong CIDG. All others, iba na. We followed all the procedures. We applied for search warrant. Matatanda ang pinangalanan ni Pangulong Duterte ang mga Parohinog na sangkot sa drug trade. Pumunta pa noon si Vice Mayor Parohinog sa Krame upang makipag-usap kay Bato. Noong August 2016, kasamang ni-raid na rin ang bahay ng ilang Parohinog sa bisa rin ng search warrant. Pero hindi natuloy ang sa bahay ng Mayor at Vice Mayor dahil natunugan umano ito. Nagbabala ang PNP na marami pa raw nakatakdang isunod na operasyon ng pulisya, lalo't marami ang nasa drug watch list na isinumite sa Pangulo. Magsilbi raw sana itong warning sa lahat na wala silang sasantuhin. Si Attorney Ferdy Topacio na tumatayong abogado ng mga naarestong Parohinog, di raw sang-ayon sa kinahantungan ng operasyon. Pinuna rin ang oras ng pagsisilbi ng warrant at pagputol ng CCTV. I think the magnitude of the killings is grossly disproportionate to a legitimate operation. Maging si Senador Franklin Drilon, kinwestiyon ang pagsisilbi ng search warrant ng madaling araw gaya ng ginawa kay Mayor Espinosa, na gaya ni Mayor Parohinog ay sinasabing sangkot sa iligal na droga at napatay din. Ganyan din ang puna ni Liberal Party President Senador Kiko Pangilinan. Hindi raw makatotohanan na wala aniyang nasaktan sa panig ng mga pulis, gayong patay ang 15 sa hanay ng mga Parohinog, kasama pa ang mga umano'y armadong bodyguard ng pamilya. Nababahala rin siyang pwedeng gawin ang ganyang karahasan kahit kanino. Si Party List Congressman Gary Alejano, sinabing tama lang na inabot na ng batas ang mga Parohinog. Nitong hapon lumabas ng PNP Custodial Center ang mga kinatawan mula sa PNP Crime Lab at SOCO para isailalim muli sa booking procedure ang magkapatid na Parohinog. Fingerprint, DNA, fingerprint, photo, physical check-up, medical. Yun lang po. Oo. Ano ba yung mga yun? Fingerprint?
Mel, ipinaliwanag naman sa atin ni Chief PNP Bato de la Rosa ang dahilan kung bakit sa QCRTC pa sila kumuha ng search warrant at hindi sa Osamis. Ito raw ay para maiwasan ang pag-leak ng impormasyon bago pa ang aktual na operasyon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Mel. Maris, nakita namin sa video kanina, no? Yung si Vice Mayor Nova, nakikipagbunuan dun sa parang isang paketeng kulay puti, no? Tapos meron siyang nakuha dun na, ayon sa report, inilunok niya. Ito ba, Maris, alam ba nila dyan kanina? Nung nag-book sila, Maris? Actually, Mel, mukhang hindi pa yun, yung impormasyon na yun ay hindi pa kaagad nakarating dito sa PNP. Dahil nung ipinalabas natin yan kaninang hapon sa isa pang newscast natin sa GMA News TV, tayo ay tinanong pa ng kampo ni PNP Chief kung talaga bang totoo at hindi fake news yung video na yan na ipinalabas natin. At sinabi nga natin na ganyan yung talagang nangyari nung nagsagawa sila ng search operations sa loob mismo ng bahay ni Vice Mayor Nova Paruhinog. Now, this will form part of the investigation, Mel, no? Kasi wala pang impormasyon na malinaw at wala pa ring detalye kung ano nga talaga yung puting substance na yan, maliban dun sa sinasabing hinihinalang shabu yan or hinihinalang illegal na droga. So, it will form part of the investigation at sa mga susunod na oras or kinabukasan probably ay masasagot na tayo ng CIDG kaugnay dito sa puting substance na yan na nakuha nga kay Vice Mayor Nova Paruhinog. Mel. Antabayan na namin yan. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.